Ugat ng lahat ng kasalanan. Ay ito at ito din ang ayaw ng dakilang Panginoon Hesukristo sa ugali ng mga tao. Tara pakinggan natin, para ating malaman. Roma Kapitulo 1 versikulo 30 hanggang 32. At mapanirang puri, napupuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. Naghahanap sila ng magagawang masama, at suwail sa mga magulang nila. Silay mga hanggal, mga traidor, at walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng mga kasalanang ito, pero patuloy pa rin silang gumagawa nito, at natutuwa pa sila na ginagawa rin ito ng iba. Marcos Kapitulo 7 versikulo 21. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay. Galatia Kapitulo 5 versikulo 20 hanggang 21. Pagsamba sa mga Diyos-dayosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Efeso Kapitulo 4 versikulo 19. Nawalan na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Mateo Kapitulo 15 versikulo 18 hanggang 19. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao, at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, manggalanya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. Jeremias Kapitulo 17 versikulo 9 hanggang 11. Ang puso ng tao ay mandiraya higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Ang taong yumaman sa masamang paraan ay parang ibon na nililimlaman ang hindi niya itlog. Sa bandang huli, sa kalagitnaan ng buhay niya, mawawala ang kayamanan niya at lalabas na siyay hanggal. Genesis Kapitulo 6 versikulo 5 hanggang 6. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapad, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninangas sa apoy at asupra, na siyang ikalawang kamatayan.